Maraming mga kababayan natin ang umaasa na ipagpatuloy ng Blue Ribbon Committee ang investigation sa umano'y anomalya sa flood control projects. Lalo na dahil sa walang tigil ng pagbuhos ng ulan na dulot ng habagat na lubog sa matinding baha ang Metro Manila at mga iba pang mga bahagi ng Luzon at Visayas. Pero ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na itutuloy ang pag-iimbestiga dahil ipinasa na raw sa ombudsman ang investigation. Nakipag-meeting sina Senate President Win Gatchalian at Senator Erwin Tulfo kay Ombudsman Boying Remulla at ito yung kanilang napagkasunduan. Ang ombudsman na ang siyang mag-iimbestiga ng lahat ng mga anomalya tungkol sa flood control projects. Napag-usapan nila lahat na may kaugnayan sa flood control, ang ombudsman na ang hahawak. Iniimbestigan na raw ng ombudsman ang mga nasangkot sa flood control projects batay sa mga documents na isinumiti ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Gumugulong na raw ang investigation at kung makisawsaw pa ang Blue Ribbon ay baka mapurnada ang proseso. Pero question ito ni Attorney Ferdy Topacio. Sa kabila nitong trilyon na naubos, eto yung Blue Ribbon na sa pamumuno ni Erwin Tulfo ay pinigil. Di ba? Pinigil yung investigasyon. Hindi yung baha. Hindi mabibigil yung baha ng salita lamang ni Erwin Tulfo. Ayan. Kahit anong hamon niya sa baha. Di ba? Ikwelyuhan niya. Di ba? Walang mangyayari. Mga magiging boxing na. Grabe, tindi namang pananakot. Eto ha. Bakit daw ititigil ang flood control investigation ng Senado? Alam nyo, kaya gigil na gigil sila noon na matanggal yan kay Marcoleta kasi papalapit na ng papalapit sa Malacanang yung trail Yun. ng anomalya dyan sa flood control. Yeah. Kaya nag-agawan dyan di ba? Pinalit na nila si Marcoleta. Una, nilagay nila si Lacson. Opo. Nung hindi katanggap-tanggap si Lacson dahil kengkoy, di ba? Inagaw na ulit. Nilagay si Pia. Vice niya member ata, si Marcoleta. Opo. Nag-agawa na naman. Nilagay si Erwin Tulfo. Okay. Ngayon, natatandaan nyo yung exchange ni Erwin Tulfo at saka ni Boying Remulla. Sometimes it is necessary to bend the law. Yes, blah, sir. blah, blah. Yes, sir. Di ba? Yes, sir, agad. Ngayon, anong dahilan kung bakit ayaw nang imbestigahan ng Senado ang flood control? Ito ang sinasabi nilang dahilan na iba sa tunay na dahilan. Okay. Sabi ni Erwin Tulfo, kinausap daw nila ni Sherwin Gatchalian at ng Senate General Renato Bantog si Ombudsman Boying Remulla. At sabi nila, hindi na namin iimbestigahan yung Blue Ribbon sa Senado, ikaw na lang. Kasi para hindi ma-prejudice yung investigasyon mo. Wow. Teka muna, wow! Dahil lang kaputan yan. Kasi, ang dami-dami namang investigasyon dati. Formally, yung sa Dengvaxia, Yes. yung fertilizer, Apo. habang iniimbestigahan ng Senado, iniimbestigahan din ng Ombudsman. Ay, happy 1,000 live viewers. Maraming salamat po. Thank you po. Buti napagtanto nyo na kami, laib ngayon, laib, oo. Live. Anyway, di ba ganun? Apo. Wala namang problema eh. Number 2, bakit mapiprejudice ang investigasyon ng Ombudsman? Ito naman, legislative inquiry. Independent naman yung Ombudsman. Hindi ba halatang dahilan lamang? Opo. Ito, ang tunay na dahilan. Yun ang dahilan Yes. ni Tulfo. Ah. Ito ang tunay na dahilan. Kapag inimbestigahan yung flood control sa Senado, although ang chairman ay si Erwin Tulfo, hindi ka full control dyan. Yes. Kasi
pag inimbestigahan yan, kahit sinong senador, kay membro, kay hindi ng Blue Ribbon, pwedeng pumunta at magtanong. Yun ang Yun. policy. Ganun. Hindi lang siya pwedeng bumoto Opo. kung merong question before the committee. Oh. Pero kahit hindi ka member, pwede kang pumunta, pwede ka magtanong. Ayun. Okay. Hindi yan po ang makokontrol yan. patakaran. Ay, nandoon si Alan Peter, nandoon si Pia, nandoon si Amy, nandoon si Robin. Nandoon yung mga oposisyon. Aha. Di ba? Hindi mo mapipigil yan. Sa ombudsman, yun lang ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-iimbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung findings. Hindi nire-release. Yun lang naman ang dahilan dyan eh. Niloloko ba tayo eh? Lilokohin nyo ang lelo yung kanot. Bihira naman kayo. Ayan. Pinagloloko nyo pa kami. Para ka naman kaming mga mambang. Pero ang alam nyo mga kababayan, alam mo Manong Juby ha, eto may sasabihin ako, pasensya na kayo kung masasaktan kayo o magagalit kayo. Kayo po ang may kasalanan niyan mga kababayan ko. Bakit? Ba't binoto niyang senador si Erwin Tulfo? Last year, Mayo ang eleksyon. Febrero, nag-file po kami ng complaints sa ombudsman yung mga insertion sa General Appropriations Act ni then Speaker Martin Romualdez na sinasabi namin sangkot siya. Di ba nanonood kayo ng TV? Nakikita niyo naman sa mga pahayagan, sino bang laging kabuntot? Sinong anino ni Martin Romualdez sa mga panahong yon? Di ba si Erwin Tulfo? Di ba? Alam niyo ng tao ni Martin Romualdez yan. Ibinoto niyo pa sa Senado. Very close sila, Kaya very kasalanan close. niya yan mga kasama. Andiyan naman si Jimmy Bondok, si Richard Mata, si JB Hinlo. Ang dami. Ang daming pwede na magbantay sa kaban ng bayan. Ang binoto nyo si Erwin Tulfo. Kayo naman, kasalanan nyo yan. Ngayon, isip-isipin nyo yan ngayon. Tuwing kayo ay naglalakad sa abot bewang na baha o inaanod yung mga dumi na kung ano-anong yucky stuff sa loob ng bahay nyo. O naaanod yung sasakyan nyo o lulubog sa flood waters. Isipin nyo yung ginawa nyo yan. Nilagay nyo si Erwin Tulfo dyan sa Senado. At isipin nyo kung uulitin nyo pa yan. Walang sa sisihan. 2028. Pasensya na kayo ha. Huwag kayong magagalit sa akin. Real talk lang. Binoto nyo yan eh. Binoto nyo si Bam. Binoto nyo si Kiko. Unless, sasabihin natin na hindi yan elected, kundi com-elected. Sabihin pa, hindi naman kami for fact-finding, for legislation kami. Bakit yung Quadcom? Bakit yung Farmally ni Gordon? Bakit yung Dingbaksya? Di ba? Tignan nyo kung anong pwedeng legislation. Hindi pwede kasi baka hindi kayo kaalyado. Ipatawag yung mga kaalyado yung congressmen na contractors. Baka ipatawag si Speaker Martin. Ayaw nyo, di ba? Kaya ayaw nyo sa Senado. Kasi may mga kakontra kayo dyan. Sa ombudsman, inyong-inyo yan. Binraso yan ang Pangulo para maging ombudsman eh. Walang konsensya. Meaning, wala silang konsensya kasi alam nilang mali pero tinatama pa rin nila. Kita nyo mga kababayan, kung gaano kabendalo yan. Bumaha na nga. Pinipigil pa rin yung flood control. Di ba? Nako, kayo pag-isip-isipan niya sa 2028 ha. Otherwise, wala tayong sisihan ha. Kung iboboto nyo pa uli yung mga ganyang klase ha. Baka sa susunod na attorney, wala na tayong bundok. Baka nga Pati kasi nga. wala na, ubos Alam na nyo, lahat. yung mga yung mga nagsasakripisyo dyan, pupunta sa Senado, kitang-kita nyo naman, alam nyo, wala naman talaga, kung ikaw ay malinis, wala kang pakinabang sa Senado. Gusto mo lang tumulong, pero ang inilalagay nyo dyan, yung alam nyo na gagamitin yung poder nila para magpayaman, di ba, magpasikat. Alam nyo na kung sino yung mga niyan eh.
Kung iboboto nyo pa ulit sa 2028, wala nang may kasalanan niyan kundi kayo. Wala nang pag-asa tayo. Di ba? Hindi nalalaki yung mga bata. Oo nga eh. Kawawa Hindi, naman. totoo. Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.